Hello everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, muli po tayong nagbabalik, no? Ating talakayin naman po at ating alamin kung ano po yung pagkaiba-iba ng serious physical injury, less serious physical injury, and slight physical injury. Okay? Ang physical injury po, nakukumit po ito sa pamamagitan ng beating, no? Pamamagitan ng pagsampal mo sa isang tao, pagsuntok, or pagsipa mo sa isang tao. Pwede rin by means of wounding, pagsugat mo sa isang tao gamit ang any types of object, assaulting or administering injurious substances, no? Example, no, may galit ka sa isang tao, pinainom mo or pinakain mo siya na may halong chemical na pwede makapinsala sa kanyang kalusugan, no, na pwede mag-lead sa kanya na magkasakit siya. So basically, pasok yan sa physical injury. Depende kung saan papasok yan, slight, less, or serious. Basta tatandaan nyo ang physical injury, wala po yung intent to kill. Okay? Punta tayo sa slight physical injury. Ang offended party dito, or ang biktima natin dito, no, incapacitated siya to work from 1 day to 9 days. Meaning, no, hindi niya ma-perform yung kanyang work sa loob ng 1 to 9 days. No? Example dito guys, yung mga simpleng black eye lang. No? So, dito sa pagkakaroon ng simpleng black eye, hindi ito dahilan para hindi nila ma-perform yung trabaho nila. Kahit may black eye sila no? Makapasok pa rin sila sa work. Kasi black eye lang yan Hindi yan, kumbaga hindi yan sa kanila big deal para hindi nila magawa yung mga daily task nila. So basically, makonsider lang yan na slight physical injury. Pero dito po sa less serious physical injury, no, sa less serious physical injury, yung offended party natin dito or yung biktima natin dito, incapacitated siya na mag-work below 31 days. Ibig sabihin, hindi kasama yung 31 days dyan mag-start tayo ng bilang sa 10 days kasi sa slight is 1 to 9 days. So basically dito sa less serious, mag-start yan 10 days up to 30 days. Kasi sabi dito is below 31 days. No, mababa sa 30 o kaya ang bilang yan is 10 to 30 days. Okay? Sabi ko kanina, yung simpleng black eye, makonsider lang yan na slight, no, slight physical injury. Pero dito, no, yung simpleng black eye, pwede siya makonsider na less serious or pwede siya makonsider na serious physical injury. So, paano mangyayari yun? No, so, for example, guys, no, yung taong binugbog, nagkaroon ng black eye, tapos ang kanyang trabaho, nagpa-fashion show siya, no, model siya. So, basically, hindi siya makarampa sa stage kasi meron siya black eye. No. Kung ilang araw siya hindi makarampa sa stage, ilang araw siya hindi makapagtrabaho, no? Okay, sabihin natin na 10 days and above. So basically magiging less serious na po yan. Kahit simple black eye lang po yan, hindi na yan makukonsider na slight physical injury. Okay? Ito question guys. Sinampal mo yung kaaway mo sa harap ng maraming tao. Okay? Tapos yung kaaway mo, nagtamo siya ng injury na ang gamutan 1 to 9 days. 1 to 9 days. Yung pagsampal mo sa kanya na nagbigay sa kanya ng kahiyan sa mata ng maraming tao. No, ano ang kaso na commit mo? Ang kasong na commit mo, hindi na po yan pasok sa physical injury. No, papasok na po yan sa slander by deed. Kasi pasok yan sa nasira mo yung reputasyon ng isang kaaway mo sa harapan ng maraming tao dahil sa pagsampal mo sa kanya, no, nasira mo ang kanya reputasyon, kaya pasok na yan sa slander by deed. Hindi na yan papasok sa physical injury. Okay? Pero dito sa serious physical injury, napunta naman po tayo sa serious physical injury, no, yung offended party dito or yung biktima dito is fully incapacitated or partially incapacitation. No? Pag sinabing fully incapacitated, no, meaning yung biktima, no, fully incapacitated, bulag na, no, dahil sa natamo niyang pagbubugbog sa kanya, no, hindi na siya nakakita na bulag siya. Or pwede rin na wala yung kanyang sense of hearing, sense of smell, sense of taste, no, fully incapacitated na, hindi na maibalik yung kanyang senses. No, basically, consider yan na serious physical injury. Okay? Or pwede rin dito yung mga taong binugbog. Di ba marami nangyari dito guys, yung minsan may nakikita kayo mga baliw, no? Bakit nabaliw yan? Kasi nabugbog yan. May mga ganong scenario guys, no? Kung meron kayo na encounter na ganon, kasi ako may kilala akong ganon
Matino yun noon, ngayon na banatan siya, nabugbog siya, na trouble siya sa mga rumble, nabaliw siya, nasiraan siya ng ulo. To, ganun din kapag ka ang isang tao binugbog mo tas naging imbecile, naging baliw, consider yun na serious physical injury. No, kahit maging impotent yan, impotent meaning nawala na siya ng kakayahan na magtrabaho. No, pasok yan sa serious physical injury. Or pwede rin yung guys, yung kahit anong parte ng any parts of your body na na-deformed, no? Na-deformed. For example, guys, yung ilong mo dahil sa pagkasuntok, bumaliko. Hindi na maibalik yung ilong mo sa dati. Or yung mga daliri mo na na-deformed, nabali yung mga buto, hindi na maibalik sa dati. Yan, consider yan na serious physical injury. Okay? Ngayon, pag sinabi naman natin na partially incapacitated, no, dito na papasok yung 31 days up to 90 days. No, kahit pa yan 90 days or more, considered yan na serious physical injury. No, example dito guys, ikaw na janitor ka, tas naglaro ka ng basketball. Nang dahil sa basketball, nabugbog ka. No, ngayon yung pagkabugbog sa'yo, no, malala binanatan ka siguro ng mga 5 kalaro mo. So, pagdating mo sa ospital, pinareben ka ng doktor mo na magtrabaho or gawin yung mga bagay na ginagawa mo sa pang-araw-araw sa loob ng 31 days up to 90 days. So basically, considered yan na serious physical injury. Basta tatandaan nyo, pag 31 to 90 days, serious yan. Kahit pa yan ay 90 days or more, serious physical injury yan. Pero sa less serious, 10 to 30 days. Sa slight, 1 to 9 days. Okay? Sana na-intindihan nyo guys ha. Questions. No, ito guys, mayroon ako mga questions sa inyo. Meron kang intention na patayin yung isang tao. Okay? Binugbog mo yung isang tao na meron kang intent to kill. Okay? After mo siyang mabugbog, nagtamo siya ng injury, no, na ang gamutan mababa sa 30 days. No? So basically, no, so ang question, ano ang kaso mo? No, ang kaso mo, hindi na po yan pasok sa physical injury. No, hindi na po yan pasok sa less serious physical injury. Ang kaso mo ay magiging attempted or frustrated homicide na. Kasi meron kang intent to kill, di ba? Sabi ko kanina ang physical injury, wala yang intent to kill. Okay? Second question, guys. Wala kang intent to kill, pero napatay mo yung kaaway mo sa pamamagitan ng pambubugbog mo sa kanya. No, example guys, ito example na lang, no. Wala kang intent to kill, nakita mo yung kaaway mo bumababa ng hagdan, sinapak mo sa ulo o sinapak mo sa likod, na dulas, na bagok, pumalo yung ulo sa hagdan, pagulong-gulong pababa, namatay. So basically, so ang tanong, ano ang kaso mo na ngayon, no? Ang kaso mo is homicide na po, kasi patay na yung tao kahit wala kang intent to kill. Intention mo lang na bubugin siya, kaso nagresulta ng pagkamatay ng isang tao. Ang kaso mo is magiging homicide na po. Okay, last question guys, no, last question dito, no, dun sa kagalit ng isang tao, no, ang intention mo takutin lang siya, no, nilabas mo yung firearm mo, pinaputukan mo, ang intention mo takutin lang siya, kaso sa kasamaang palad tinamaan siya sa braso, no. So ang tanong, ano ang kaso mo, no? Intention mo na takutin lang, pinaputukan mo, sa kasamang palad tinamaan sa braso. Anong kaso ang nakomit mo? Ang kasong nakomit mo is complex crime. Complex crime kasi dalawang criminal acts na po ang nakomit mo, no? At yung krimen na yan na nakomit mo is illegal discharge of firearms with physical injuries, no? Depende kung ilang araw yung gamutan ng injury na natamo or gamutan ng biktima na tinamaan mo ng baril. Pag sinabing 1 to 9 days, di ba? Consider yan na slight physical injury. Kapag 10 to 30 days, consider yan na less serious physical injury. Kapag ka 31 to 90 days or 90 days or more, consider yan na serious physical injury. Okay? No, sana marami kayong natutunan guys, no. Hanggang doon na lang muna. Maraming salamat sa mga nakinig at sa mga sumusuporta at sa mga nakasubscribe, no. Hanggang sa muli, no, magpo-post pa ako ng maraming videos para sa inyo at marami pa kayong matutunan. God bless you all.